Balitang Pulis Gapo. Good morning mga ka-okay! Isang mapagpalang umaga, lungsod ng Olongapo. Salubungin natin ang umagang ito ng isang mainit na pagbati. Muli, isang magandang umaga and welcome po sa ating programa para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas Online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM, ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Staff Sergeant Cherry May Balangkit, ang CAD PNCO ng Police Station 6. At ako naman po si Police Master Sergeant Rosalyn V. Ferrer, ang Public Information PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Pulis Gapo. Today is November 6, 2025, araw po ng Huwebes. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities sa ilalim ng PNP Focus Agenda na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na natutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, kami po ang inyong Pulis Gapo, may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. At isa sa PNP Focus Agenda ang community support sa pamumuno ng aming Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nortares Jr. Tungo sa magandang ugnayan sa ating komunidad, kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr. At ng Olongapo City Police Office sa aktibong pamumuno ni Police Colonel Richie R. Claraval. Kaakibat ang ating mga partner agencies, mga stakeholders at media partners upang maabot ang ating kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula October 27 hanggang November 2, 2025 ng ating previous week. Sa kabuuan, meron po tayong 17 total arrested sa pangunguna syempre ni Police Colonel Claraval mula sa manhunt and anti-illegal drug operations. Sa campaigns against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagtala ng 13 personalities arrested mula sa matagumpay na isinagawang 10 anti-illegal drug operations. Kung saan ay nakapagkumpiska tayo ng shabu at marijuana na may kabuuang standard drug price na 119,969 pesos. Apat na wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo. Kaugnay dito, sunod-sunod na pagpapatupad ng search warrants, bypass and warrant of arrest patunay sa pagtutok ng PNP Focus Agenda. Patuloy na ipinapakita ng Olongapo City Police Office sa pangunguna niya ni Police Colonel Richie R. Claraval, City Director, ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod matapos makapagtala ng serye ng matagumpay na operasyon noong October 30, 2025 na nagresulta sa pagkakaaresto ng ilang mga sospek sa iba't ibang barangay ng Olongapo City. Ang mga operasyon ay bahagi ng simultaneous anti-criminality law enforcement operation na pinangungunahan ng pinagsamang pwersa ng Police Station 1, 4, 5, and 6, City Intelligence Unit at Olongapo City Mobile Force Company sa koordinasyon ng iba pang operating units. Sa search warrant operations, matagumpay na isagawa ng mga tauhan ng Police Station 1, Police Station 4 at Police Station 5 ang pagpapatupad ng mga search warrant laban sa mga individual na sangkot sa iligal na droga at iligal na pagmamayari ng baril na nagresulta sa pagkakaaresto ng 4 na sospek. Nakumpiska sa mga operasyon ng ilang uri ng baril tulad ng .38 caliber revolver at .22 caliber revolver at isa pang improvised firearm na caliber 5.56 na may kasamang mga bala. Pati na rin ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuan timbang na 8.934 gramo at tinatayang halagang 60,751.20 centavos.
At sa bypass operation naman, isinagawa ng Police Station 6 Drug Enforcement Unit ang isang bypass operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang street-level individual at pagkakakumpiska ng 2 sachet ng shabu na may timbang na 0.202 grams at may halagang 1,373 pesos and 60 centavos kasama ang mark money na ginamit sa transaksyon. At sa warrant of arrest operations naman, sa magkahiwalay na operasyon na aresto ng CIU at Police Station 5 ang isang wanted person dahil sa paglabag sa RA 7610, habang ang Olongapo City Mobile Force Company naman sa pakikipagtulungan ng RSOG 3 at Police Station 1 ay matagumpay ding nagsilbi ng alias warrant of arrest para sa kasong frustrated murder. At ang mga suspect na natakip ay walang anumang insidente at kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya. Ang lahat ng natakip na suspect at nakumpiskang ebidensya ay maayos na dokumento at dinala sa kanilang operating units para sa kaukulang pagsasampa ng kaso at presentasyon sa korte. At ang patuloy na pagsasagawa ng ganitong mga operasyon ay malinaw na patunay ng pagtutok ng Olongapo City Police Office sa PNP Focus Agenda, partikular sa kampanya laban sa kriminalidad, iligal na droga at mga wanted persons. Bilang bahagi ng kanilang layuning mapanatili ang isang ligtas, mapayapa at maayos na komunidad para sa lahat ng Olongapenyo. Bukod pa nga dyan, top 10 most wanted na aresto sa isinagawang manhunt operation ng Police Gapo. Sa unang araw pa lamang ng buwan ng Nobyembre, agad nang ipinamalas ng Olongapo City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Claraval ang kanilang dedikasyon sa pagpapatupad ng batas matapos maaresto ang mga tauhan ng Police Station 5, ang isang individual na kabilang sa top 10 most wanted person sa city level at station level. Ayan, rank number 6 at rank number 10. Ang operasyon ay isinagawa bandang 10:40 ng umaga noong Nobyembre 1, 2025 sa Sampaguitay Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Ang operasyon ay nasa katuparan sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, partikular sa Article 2, Section 5 and 15 na inilabas ng Regional Trial Court, Branch 75, Olongapo City noong October 13, 2025. Matapos ang matagumpay na operasyon, ang inarestong individual ay dinala sa Police Station 5 para sa wastong dokumentasyon at ipipresenta sa kaukulang korte. At sa karagdagang balita, matagumpay na naisagawa ng mga operatiba ng Olongapo City Cyber Response Team ang isang entrapment operation dakong alas 7:50 ng gabi noong October 30, 2025 sa Marilag Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Ang naturang operasyon ay nagresulta sa pagkakaaresto ng isang individual na sangkot umano sa paglabag sa Republic Act 9995 or Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Republic Act of 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, at Article 286 ng Revised Penal Code or Grave Coercion. Lahat ay may kaugnayan sa Section 6 ng Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang pagkakaaresto ay bunga ng maingat na koordinasyon ng mga nabanggit na unit ng pulisya matapos makatanggap ng reklamo laban sa sospek. Sa bisa ng kanilang operasyon, matagumpay na nahuli ang nasabing individual. Ang naarestong sospek ay dinala sa Police Station 5, Olongapo City Police Office para sa wastong dokumentasyon at kustodiya. At yan po ang ilang sa mga operational accomplishment at balita sa ilalim ng pinaigting na PNP Focus Agenda sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay at sa pamahalaang lungsod ng Olongapo sa pamumuno ni Honorable Mayor Roland C. Paulino Jr. at pati na rin ang tulong mula sa ating mga BIN or Barangay Information Network. Kaya naman mga ka-okay, kayo po ay manatiling nakatutok sapagkat kami po ay muli magbabalik sa loob lamang ng ilang paalala. Balita Miss Gapo. At muli pong nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo, dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM, ito ang radyo ko. At para naman sa ating information operations at community engagements, ipinapaabot ng aming City Director, Police Colonel Claraval, ang taus-puso nitong pasasalamat sa lahat ng ating mga partner agencies, barangay at pati na rin sa ating mga kababayan sa karating lugar. Dahil sa tulong at suporta na natatanggap ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng kanyang pamumuno. Narito ang ilang aktibidad ng Olongapo City Police Office sa buong linggo.
Police Colonel Claraval pinangunahan ng Anti-Terrorism at Counter-Terrorism Capability Response Simulation Exercise sa Olongapo City. Pinangunahan ni Police Colonel Claraval, City Director ng Olongapo City Police Office, ang matagumpay na pagsasagawa ng Anti-Terrorism at Counter-Terrorism Capability Response Simulation Exercise noong November 2, 2025 bandang alas 9 ng umaga sa Camp Cabal, Barangay Barreto, Olongapo City. At ang naturang aktibidad ay nilakukan ng mga tauhan mula sa City Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit or SECU, mga police stations ng Olongapo City Police Office, SWAT Team, Olongapo City Forensic Unit, at Barangay Barreto Fire and Rescue Team. At isinagawa ang nasabing simulation exercise bilang paghahanda sa PNP Anti-Terrorism and Counter-Terrorism Capability Response, alinsunod sa ATC PMC Resolution No. 75 of 2024. Na nagsasaad ng paglipat ng pangunahing papel sa counter-terrorism operations mula sa Armed Forces of the Philippines patungo sa Philippine National Police. Layunin ng aktibidad na masuri ang kahandaan sa operasyon, matukoy ang mga kakulangan sa kakayahan, at mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang unit ng pulisya at mga katuwang ahensya sa pagtugon sa mga insidente ng terorismo. Ayan partner, at susunod nga dyan ang Values Enhancement Seminar na nangyari po yan kahapon sa Lighthouse Marina Resort Function Hall. Kabilang nga ako dito partner sa seminar na to, na kung saan is magiging malaking tulong sa ating mga PNP personnel dito sa Olongapo City Police Office. Yes partner, at balita ko nga 100% ng personnel natin ang mag-undergo ng seminar na yan. Kaya alam ko ako pang third batch. So dahil first batch ka, syempre pakikwento mo naman sa ating mga ka-okay kung ano ba yung naganap sa seminar na yan partner. Ayan partner, napakagaling ng ating resource speaker dyan. Walang iba kundi si Miss Bea Maristela at si Police Captain Tyron Texon, na kung saan is tinuturo nila kung paano natin malalabanan ang stress. Yan. Ang ating anger management, kung paano natin kukontrolin na ang ating sarili. Siyempre partner, hindi natin maiiwasan kapag nagkakasabay-sabay na yung trabaho natin at ang problema natin partner, kung paano natin ile-level ang ating sarili. Yes partner, alam naman nating lahat na ang PNP ay parang wala na ata tayong work-life balance. So napakalaga ng seminar na yan. At bukod pa dyan, alam natin yung mental health issue ngayon. Yes. Lalo yes, na po sa online world natin, partner. Kaya nakakatuwa naman na ang PNP, under ng PNP Focus Agenda, ay talagang nagpapaseminar ng mga ganyan para din po, syempre, sa welfare ng ating mga kapulisan. So partner, ano pa ba yung mga kaganapan dyan sa seminar na yan? Sa seminar na to partner, tinuruan din kami kung paano yung maging mabuting leader, yung pinaraktis, yung leadership, yan. Siyempre, dahil sa ating magaling na resource speaker, maraming natutunan ng ating mga PNP kung paano natin magagampanan ng mabuti ang ating tungkulin sa pagiging mahinahon, yan, pa konti-konti yan partner eh. Tapos inassess din kung paano humarap ng maayos ang ating mga PNP personnel. Tinuro din sa atin kung sakasakaling may problema tayo, iset aside po natin yan. Dapat public servant po tayo, dapat iset aside natin yung mga problema natin, mag-focus po tayo sa ating trabaho. Yan mga ka-okay, no, hindi lang kasi yan para sa kapulisan, para talaga yan sa lahat ng tao na nakikinig ngayon, na sana po ay may mapulot din tayong aral na yun nga, yung tungkol sa stress management and anger management. At kanina nga lang po partner is yung meron po tayong kaganapan sa Central Reef na nakakalungkot na nangyari doon, na isang factor po yan yung mental health na yan. Yes, stress, depression, dyan na yan pumapasok partner. Kaya nga sabi nga nila, if in case na wala po tayong mapagsabihan, wala tayong makapitan, inhale, exhale lang po tayo at idasal po natin sa Panginoon. Parang wag natin, ilayo natin yung sarili natin na gawin yung bagay na nangyari kanina partner. Marami po tayong pwedeng maging solusyon, marami po tayong pwedeng gawin para po masolusyonan ang ating problema. Yes partner, kapag talagang nakakaramdam tayo ng stress, wag natin kalimutang pagtagpuin ang tuhod at sahig. Ang ibig sabihin yan partner, yung mananalangin tayo sa Panginoon. Yes. Number 1 po talaga yan, na sa Kanya po tayo lalapit, kasi pag sa Kanya po tayo lalapit, ibibigay niya po yung tamang instrumento, yung tamang tao para malagpasan natin yung pagsubok na dumadating sa buhay natin partner. Yan. So ayan po, sa ating pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Pero bago yun partner, ay nais din nating magbigay ng kaalaman patungkol sa terorismo. Nais po namin ipabatid sa lahat na ang pagsuporta sa mga grupong terorista ay labag sa batas.
sa ilalim ng Republic Act of number 11479 or Anti-Terrorism Act of 2020. Nasa batas na tungkulin ng Estado na protektahan ang buhay, kalayaan at ari-arian ng bawat mamayan laban sa terorismo. Kinokondena ng pamahalaan ang lahat ng uri ng terorismo dahil ito ay banta sa pambansang seguridad at kapakanan ng sambayanan. Kaya naman ang lahat ay hinihikayat na makipagtulungan sa PNP or Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng tamang pag-uulat ng mga kahina-hinalang aktibidad. Maaaring tumawag sa 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Kaya naman mga ka-okay, tayo po ay manatiling nakatutok dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko at kami po ay maling magbabalik pagkatapos lamang ng ilang paalala. Balita Mismo. Welcome back mga ka-okay. Ang inyo pong balitang pulis ko po ay muling nagbabalik dito lamang sa 97.5 DWOK FM. At mga ka-okay, tayo po ay may makakasama ngayong umaga na mula sa Olongapo City Cyber Response Team upang talakayin ang madalas na problema online. Kaya naman partner, ipakilala mo na si Ma'am. Ayan, si Ma'am PSSG Princess Rowie Garcia. Ayan, si Ma'am ang aking classmate partner sa Scout. Oo nga. Year, ano yun? Diyos ko, 2016. Yes, Ma'am. Naku, katagal na. Ayan, dahil dyan ma'am, kayo po ay magpakilala at kung saan po ang inyong opisina at kung ano po yung duties and responsibilities ng cybercrime team. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Police Staff Sergeant Princess Rowie David Garcia, one of the investigator of Olongapo City Cyber Response Team, headed by Police Lieutenant Maria Violeta D. Barrientos. Ayan, good morning po kay ma'am. So, ang topic ko po ngayon is about OSAEC and CSAM law under the Republic Act 11930. So, sa online sexual abuse or exploitation of children, and CSAM stands for Child Sexual Abuse or Exploitation Materials. This also known as the Anti-OSAEC and CSAM Act, which aims to combat the child exploitation in the digital world. So, ibig sabihin po, under po siya ng cyber. Kumbaga, may mga exploitation po kasi tayo ngayon sa panahon natin na ginagamit na po ang online para makapag-exploit ng mga kabataan natin. So, kailangan po nating makombat ito para maprotektahan po natin yung mga kabataan natin. Yes ma'am, kanina nga doon sa binanggit namin na karagdagang balita, maaari po ba kayong magkwento ng konti tungkol doon sa operasyon nyo na yun ma'am? Yung last time po? Yes. Actually, yung last time po, hindi siya pumasok ng OSAEC just because yung accused po natin and yung victim natin is nasa legal age na sila. So, ang final po is under the photo and video voyeurism. Pero same lang naman din po kasi ang mga instruments or the materials that used is mga photos and videos na malalaswa or something na hindi po dapat pinapublic or ginagawang panakot para makuha yung gusto ng mga suspect natin or kung sino man po ang gusto ng maka-take advantage sa ating mga kabataan. Ayan ma'am, maraming salamat naman. Marami tayong mga magulang na nakikinig ngayon. Paano po ba mapoprotektahan ng ating mga tagapakinig ang kanilang mga anak laban sa mga online predators? So yun po, sa ating mga magulang, actually ako po is nanay din. Lalo na po sa mga kabataan natin, siguraduhin po natin na tayong mga magulang is meron po tayong time para tingnan or i-check yung mga gadget po na hawak ng mga bata. Tignan po natin kung ano yung mga ginagawa nila, updates sa kanila,
Kasi makikita po natin sa online, usually may mga naipopost yung mga bata na hindi naman dapat i-post. So, kailangan po, may time po tayo na i-check yung mga bata, i-check yung mga phones or sila mismo bilang bata kung ano na yung nangyayari sa kanila. Usually po, hindi natin alam, nag-enjoy sila, naglalaro, pero nabubuli na po kasi sila. May mga time na may darating po sa opisina namin, sasabihin nung mama, may nananakot na daw po sa mga anak gamit ang online, gamit ang mga games, usually yung Roblox, yung mga ganyan. So, kung may nararanasan pong ganon yung mga anak nyo, huwag po kayong mag-atubili na pumunta po sa opisina namin at i-report po kung ano man po yung nararanasan ng mga anak nyo, ng member ng family nyo, or even friends. Willing po kaming tumulong. Open po yung opisina namin sa Camp Manuel F. Cabal, Barangay Barreto, Olongapo City po. Doon po yung opisina ng Olongapo City Cyber Response Team. Open po kami anytime na pumunta po kayo, mayroon po kaming investigator. So, makikater po namin kayo kahit weekend po. And pwede nyo po kaming kontakin sa hotline namin, 0908-590-5664 po. So ayan ma'am, sa kaalaman po ng lahat ng ating tagapakinig, ang Cybercrime Office po ay open po ng 24/7. Wala pong pinipiling oras yan. So anytime po na in case of emergency po, maaari po kayong pumunta sa kanilang opisina sa loob lamang po ng campus sa Camp Cabal. Ayan ma'am, isa pa po dito ma'am sa katanungan namin. Gaano po kahalaga ang gabay ng magulang sa paggamit ng cellphone at internet ng mga bata? Actually, ito po yung trend ngayon. Tayo pong mga magulang, binibigyan natin ng gadget yung bata para tumahimik, para mag-behave. Pero isipin din po natin yung liability na meron ang gadget. Kasi yung mga bata, alam lang nila laro. Pero yung responsibility po ng gadget, hindi nila alam yon. So tayo po bilang mga magulang, tayo dapat ang gumabay sa mga bata pagdating sa mga gadget. Kasi sabi nga po nila, di ba, think before you click. Yung mga bata, they don't even know how to think. Basta click lang ng click, post ng post, hindi nila iniisip para saan yun, makakasira ba yun or what. So tayong mga magulang po, kung hindi rin naman natin maalis yung gadget sa bata, take time po para tingnan kung ano na yung mga ginagawa nila sa gadget nila po. And thank you ma'am, talaga naman pong responsibilidad po nating mga magulang ang gabayan, i-guide natin yung mga anak natin sa online world. Ang nagiging problema dahil syempre hindi naman tayo Gen Z. Ayan, mga hindi na tayo techie. As much as possible po, kailangan po nating aralin yung digital world na tinatawag. Yes, kasi yun na ma'am. po yung mundo natin. Kapag hindi po natin alam yun, paano po natin mag-guide yung sarili nating mga Tama anak? po. And partner, ano pang iyong katanungan kay ma'am? Ayan ma'am, isa pa po ma'am, paano natin matuturuan ng mga bata na huwag basta-basta magtitiwala online? Yun naman po, madalas po ngayon, yan po yung nagiging problema online. Yung mga bata, kahit hindi nila kilala yung mga kalaro nila sa mga games online, mas lalong pinagtitiwalaan nila. So, ang sinasabi po namin lagi, pagdating sa online games, sa mga ganyan, or yung mga nakikilala nila online, inaano namin yung magulang na maging close sa mga bata. Para yung mga bata nag-share sa magulang kung, ano to, may friend request, may ganito. Para at least open yung bata kung ano man yung nararanasan niya online. Dahil hindi po natin alam kung sino yung ka-chat, kung sino yung ka-games. So, better po magkaroon ng open communication between the child and the parents, mostly mother, para at least anytime na magkaroon ng mga mali or mga ganyang mga pang-aabuso, open po yung batang magsabi sa magulang. Usually po kasi ngayon, ang mga bata takot silang magsalita.
So kung meron pong open communication between the parents and the children, mas madali pong makakapag-open up yung mga bata. Yes, ma'am, thank you. No? And siguro bukod po dun, ma'am, is syempre po, ang nakakakilala po sa anak ay magulang talaga. Kapag po mayroong isang nagbago sa kilos ng inyong mga anak, huwag niyo po yung pag sa walang bahala. Kasi huwag niyo pong isipin na baka marami lang assignment yan, na stress lang sa project. Mag-start na po kayo mag-observe kapag meron po kayong nakitang isang pagbabago lang. Kasi po baka po, ayan na, nagsisimula na po yung nai-stress na po yung bata, baka nabubuli na po siya online. Yan, kapag inobserbahan po natin at nakita natin may ikakaiba nga, wag po tayo mag-atubiling mag-report or humingi po ng tulong. Ayan po. Ayan naman, syempre dahil ang bilis ng oras, medyo malapit na pong matapos ang ating airtime dito sa DWOK FM. Ma'am, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga tagapakinig na nakikinig ngayon? Yun nga po, as advice po lagi ng cyber response team po, even our higher headquarters, yun nga po, think before we click, and also think bago po tayo mag-accept ng mga friend request. Hindi ibig sabihin na friend request ka ni iba na alawi, tatanggapin mo na agad. Di ba po? So, dapat mag-isip muna po tayo, gamitin natin yung malawak na kaisipan natin bago po tayo mag-click online. Dahil isang click lang po, isang pagkakamali lang po, marami na po ang magiging maapektuhan nito. Usually po, most of the cases na nararanasan namin is family po yung affected. So kung hindi po natin gustong maapektuhan yung family natin, maging aware po tayo sa mga pinupost, sa mga sinasabi online, and also yung mga shared, yung sinishare po natin online. So, maging responsible lang po tayo every day. Ayan, maraming salamat po, ma'am. At partner, bilang isang ina o bilang isang nanay, ikaw ba, ano po ang, ano din ang iyong mensahe sa ating mga tagapakinig? Yes, partner. Ako is, sa akin lang bilang magulang, wag po tayong pakakampante. Dapat po alam po natin kung ano po yung mga activities ng ating mga anak, especially online. Yan, ako partner is may dalagang anak, may mga maliliit din ako na kung saan is talaga namang gumagamit ng mga gadgets pagdating sa bahay kasi parang yun yung way of libangan nila eh. Sabi nga natin, Gen Z na yung mga bata ngayon, hindi na natin may iwasan kasi minsan, di ba, research, wala nang ganong mga library ngayon. Yan na yung way nila kung paano makagawa ng assignment, kung paano makapanood ng news. Kaya tayong magulang, wag po tayong pakakampante dahil kahit gaano po ang tiwala natin, kahit gaano po kalaki ang tiwala natin sa ating anak, paano naman po kung ang perpetrator is nagkaroon ng pananakot or something, dapat po alam po natin lahat yan para po hindi po nasa huli ang pagsisisi. Ayan, sana po maraming napulot na aral ang ating mga tagapakinig ngayong umaga. Stay prepared, stay safe mga ka-okay. Ang pagiging handa at maagap sa panahon ng sakuna ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan ng ating mga pamilya. Para naman maging updated sa iba't ibang aktibidad at accomplishment ng Police Gapo ay paki-follow o like ang aming FB account Olongapo City Police. Please follow also our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. Also, we do have our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At syempre naisin po namin i-promote ang programang Sumbong New Action agad Lunes hanggang Biyernes alas 12:30 hanggang 1:30 ng tanghali. Ganun din ang Police News Network Facebook page. At syempre pakilike din kung saan po tayo nakikinig ngayong umaga ang 97.5 DWOK News FM. At ma'am, pakishare ang Facebook ng Cybercrime. At yan, habang hinahanda po ni ma'am ang Facebook ng Cybercrime. Ayan, at yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Police Staff Sergeant Cherry May Balangkit. Ma'am? So, yung Facebook po namin, pwede nyo kaming sa Facebook po, Olongapo City CRT.acg po. Ayan, pakilike naman po ang Facebook ng Cybercrime para maging updated po tayo sa iba-ibang safety tips na pinapost nila doon and for yung sa iba't ibang accomplishment din po nila.
Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming City Director Police Colonel Richie R. Clarval. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. At sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Claire, Sir Andrew, at kay Ma'am. Thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Gabu accomplishment reports and activities. At syempre sa ating mga ka-okay na nakikinig ngayong umaga na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod. Dito po yan sa lungsod ng Olongapo. At ako po si Police Master Sergeant Rosalyn D. Ferrer. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig ng ating programa tuwing Huwebes ng umaga dito lamang sa Balitang Police Gapo.